kailangan ng mga tao at kailangan natin laging may katuwang at katulong sa buhay. How the beggar was blessed. Ang ating pag-aaral. Turuan niyo po kami, Panginoon, na matuto sa karanasan ng mga nauna na sa amin. Teach us to be observant, to be studious, so we can be wise, and we can learn from you. And now equip us to understand your message for us today. We ask you to be our preacher, our teacher, our healer, and friend. Lead us unto greater knowledge of you. Unlock for us and open the door to your blessings. Father, we seek you in the name of your Son, Jesus. Acts 3:1-10, minsan nagpunta si Pedro at Juan sa templo. Alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya ililimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo taga Nazareth, tumayo ka at lumakad. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noong di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki, palokso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at lumulundag-lundag na nagpupuri sa Diyos. Nakita ito ng lahat at nang makilala nilang siya, ang pulubing dati nakaupong namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. At naway pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng napakagandang kwentong ito. There is a beggar in every one of us. Kanya-kanya tayo ng yaman, pero kanya-kanya tayo ng karukhaan. Kanya-kanya ng lakas, pero kanya-kanya rin ng kahinaan. At marami tayong matututunan sa pulubong ito kung paano tatamo ng pagpapala. How the beggar was blessed, and now we will read it in the contemporary English version. Acts 1:1-2. The time of prayer was about 3 o'clock in the afternoon, and Peter and John were going into the temple. A man who had been born lame was being carried to the temple door. Each day he was placed beside this door, known as the Beautiful Gate. He sat there and begged from the people who were going in. Isang magandang nakita at maobserbahan sa pulubing ito, the beggar had helpers. He had carriers that brought him to the place of blessing. Tunay, marami tayong mga kapansanan, mga kahinaan, kakulangan, pero ito'y napupunan kung may mga naliligid kaya na tao at may mga tao sa ating buhay na handa at bukas loob na tumutulong sa atin. Immediately, there's a lesson from this beggar. Have helpers. Mahalaga na sa buhay natin tayo may katuwang. At siyempre, para magkaroon tayo ng mga katuwang sa buhay, dapat hindi tayo nakakainis. Dapat nakakagana tayong tulungan para hindi kadalaan at huwag pagsawaan. Ang ibig sabihin ay dapat sa ating kakayanan, hanggarin tayong maging matulungin. Hindi naman one way ang relasyon na laging tayo na lang ang tinutulungan hanggang pagsawaan na tayo. Tayo na lang ang bibigyan, tayo na lang ang uunawain. May hangganan ang lahat ng pagtitiis ng kapwa. Kaya dapat give and take. Kung withdraw ka ng withdraw, dapat mag-deposit ka rin para hindi ka maubusan ng mag-withdraw. Ecclesiastes 4:9-10, you are better off to have a friend than to be all alone, because then you will get more enjoyment out of what you earn. If you fall, your friend can help you out. But if you fall without having a friend nearby, you are really in trouble. Ang matatalinong tao ay patuloy na nakikipagkaibigan at patuloy nila na sinusustain ang kanilang friendships. Hindi nila inaabuso ang mabait. Hindi nila ninanakawan ang nagtitiwala. Hindi nila pinahihirapan yung handang tumulong at nang sa ganon di sila pagsawaan. One lesson from this beggar: invite, have, and keep helpers in your life. And the only way to really do that is to be a helper also in your own way. Relationships last when they are mutual. Nagtatagal ang mga samahan kung merong pakikisama, pakikibagay,
pakikisangkot, pakikiisa. Hindi yung ikaw lang nang ikaw ang tumatanggap ng pagpapala at lahat ng nasa paligid mo ang nauubusan kabibigay. Mayroon man tayong mga kahinaan, mayroon din tayong mga sarili natin ang king lakas na siya namang pwede natin itumbas, isukli sa mga itinutulong ng iba mula sa kanilang kalakasan tungo sa ating mga kahinaan. Even a parasite, a good parasite, an intelligent parasite will not kill its host dahil wala na siyang mapapakinabangan. Tiyakin natin mga kapatid na whenever we can, tuwing kaya, tayo nag-deposit, hindi nag-withdraw. Na nag-withdraw lang tayo sa mga panahon na hindi na maiwasan at kailangan at handang-handa tayo mag-deposit ulit pag nabawasan na yung ating account. And I'm not talking about only money, but about our relationships with people. Yung iniinis mo ang tao, nag-withdraw ka. Yung pinapagod mo siya, nag-withdraw ka. Yung may hinihingi ka, nag-withdraw ka. Kailan ka naman mag-deposit? The beggar was in the right place at the right time. Another lesson to learn. He was at the temple door. He was in the path of blessings. Maraming mga tinatawag na pulubi noong unang panahon dinadala sa mga hagdanan at pintuan ng mga bahay dalanginan, anumang relihiyon. Hindi lang sila para mapalimos ng pera, may iba pa silang pinapalimos. Inaasahan nila na may dadaan ng mga banal na tao at sa paniniwala nga ng iba, madaanan lang sila ng anino ng mga banal na tao ito na pupunta sa dambana upang manalangin sa bathala. Sila'y mapagpapala na. Hindi lahat ng tulubi sa pintuan at paanan at hagdanan ng mga templo ay pera ang habol. Although marami, yun ang kailangan. Pero marami din naghahanap ng himala. Naghahanap ng lunas o kaya'y payo mula sa mga dalubhasa at mga pantas na tao na pupunta sa dambana upang manambahan at manawagan sa may likha. Kaya itong tulubi nito, napagpala nitong isang araw na ating pinag-uusapan dahil nasa tama siyang lugar. Lesson from this beggar, position yourself correctly. Lumagay ka kung saan dadaan ang pagpapala. Gusto mo pala magkatrabaho, alangan mo lagi ka nakahiga, hindi dadaan din ang pagpapala. Gusto mong umani, nasa sugalan ka, hindi ka dadaan ng pagpapala. Dapat nando ka sa taniman. Gusto mong magkaroon ng mga kaibigan, tapos nando ka sa daanan ng mga masungit, ng mga pintasera, ng mga chismosa, hindi dadaan ang pagpapala sa iyo doon. It's all a matter of positioning. Halaman man, kung ikaw ay orchid at nagpunta ka sa bilag na bilag ka sa araw, malulukoy ka kasi hindi doon ang pagpapala para sa iyo, may tama kang lugar. Isdaman na pangtabang na tubig at nagpunta sa maalat na tubig ay mamamatay kasi hindi doon siya pagpapalain kundi sa tama niyang lugar. Dapat nasa tama kang lugar. Meron mga tao gusto magkapera pero hindi naman sila lumalagay sa lugar na nagtatrabaho sila, nagsisikhay, nagsisikap. Ano ka pupuntahan ng pera? Psalm 1:1, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Kung gusto mo daw mapagpala ka, at pinagpala ang mga tao na hindi nakikilakad sa lakaran ng mga masama, nakikitayo sa tayuan, tambayan ng mga masama, at lalong hindi nakikiupo sa umpukan ng mga mapanlibak. Kasi wala doon ang pagpapala. Ano daw ang pagpapala? Tularan ang mga puno. Psalm 1:3, yung mga pinagpapala daw, they are like trees growing beside a stream. Trees that produce fruit in season and always have leaves. Those people succeed in everything they do. Ang pinagpapala daw mga tao, tulad ng pinagpapalang halaman, yung ang mga ugat ay nakasawsaw sa mga batis. Yung ang pagkakalagay sa kanila, nakatanim sila sa daanan ng tubig at hindi ito sa lugar na madaling matuyo. Tayo ba nasa dinadaanan ng tubig ng pagpapala? Nakasawsaw ba ang ugat mo sa mga pagpapala? It's a matter of location, location, location. Kanino ka nakikibarkada? Sino mga lagi mong kausap? Anong pinagpapapakinggan mo? Saan ka tumatayo, umuupo? Ang lahat ng yan ay magiging factors for you to be blessed or not. But of course, tatagdagan mo pa ng timing. Napakaganda ng timing ng tulubing ito noong araw na yun. Sa pagpapatuloy, Acts 1:3-4. The man saw Peter and John entering the temple and he asked them for money. But they looked straight at him and said, "Look at us."
Dumadating pala si Pedro at si Juan na single out na sila, natukoy na sila nitong gulubi, at sa dalawang ito siya nakipagtitigan. At pagkatapos humingi siya ng limos. Pera ang hinihingi niya, pera ang pakay niya. Pera na kung ibigay man sa kanya nung araw na yon, mauubos din sa pagkain niya sa araw na yon, bukas mamamalimos na naman siya. Kailangan na naman niyang may magbuhat sa kanya para makarating siya doon sa lugar na yon. At pag titingin ni Pedro sa kanya, sabi sa kanya, tingnan mo nga kami. Para pag sinasabi ni Pedro, mukha pa kami may pera. Titigan mo kami kung makakapabigay kayo ng pera. So the beggar acknowledged and communicated his need by being in that spot. There is body language involved. The body language was saying, I need your help. And the beggar got the attention of the right people in the right way. Natingnan din siya. Mahalagang leksyon mga kapatid. Put yourself in the attention and reach of the right people. Kaninong pansin ang iyong inaagaw? Sa pananamit mo lang, kaninong pansin ang gusto mo? Gusto mo ba yung pansin ng mga magnanasa sa'yo? Pwede yun, manamit ka ng ganon. Gusto mo ba yung pansin ng mga gagalang sa'yo? Hindi manamit ka rin ng ganon. Gusto mo ba yung pansin ng mga manlilibak sa'yo? Hindi magdamit ka na para maglalakad na Christmas tree. Sigurado may maglilibak sa'yo doon. Kaninong pansin ang gusto nating matuon sa atin? Anong uri ng pansin ang gusto mo? Kasi the way you package yourself will attract the kind of attention you want. But do you really want the attention of thieves? Maglalakad ka sa mga lansangan sa itong mga alahas at mamahal mong gamit, ilalabas mo cellphone mo, ilalabas mo yung pocket, wallet mo na may pera. Kaninong pansin ang inaagaw mo? Di ba pansin ang mga magnanakaw? Is it right? Tama ba yung behavior na yun? Kaninong pansin ang hinahanap mo pag naglalakad ka sa 10 oras ng gabi? Iba na lang, kung galing ka sa trabaho, hindi mo na maiwasan. Pero kung maiiwasan, ginigpit ka na pag gabi na. Kasi pag gabi na, yung mga nagda-drugs, bangag na. Yung nagiinuman, lasing na. Handang-handa na sila na maging baliw. At ito ka, dadaan-daan sa tapat nila. Hindi ba naghahanap ka ng sakit ng katawan? Kaya makikita mo, napakaraming nabibiktima. Iba na lang, kailangan na ako sila sa lugar na yun, o hindi nila maiwasan. Eh kasi naman, nandun sila sa lugar din na yun. Nakakatawag ka ng pansin. So put yourself in the attention of the people who matter. What kind of attention do you want? Surely you can get an attention. Paglakad kang kuputuan, hindi ang daming pumansin sa'yo. Pero yung ba talaga ang gusto mong uri ng pagpansin sa'yo? Yung ang ingay-ingay ko pagpasok ko sa isang lugar, napansin ka nga, pero anong uri ng pansin? Pagdalang ba yun? O ang giit ng tingin sa'yo ng tao? We package ourselves correctly so that we can get the right attention from the right people. And here you need discernment. Kailangan manuri, kailangan makiramdam. Kaninong pansin ang gusto kong matuon sa akin? Acts 1, 5-7. The man stared at them and thought he was going to get something. But Peter said, I don't have any silver or gold, but I will give you what I do have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and start walking. Peter then took him by the hand and helped him up. Sabi ni Pedro, mukha ba kami may pera? Tingnan mo nga kami. Wala kaming kapera-pera. Pero kung anong meron kami, nabibigyan natin sa iyo. Sabi niya, sa ngalan ni Jesus taga Nazareth, tumayo ka dyan at nang matigil ka ng pamamalimos. Makapagtrabaho ka ng maayos, makapamuhay ka normally, at hinawakan niya ang kamay ng lumbong ito, itinayo siya. Nagpahawak naman ng lumbo, at kahit lumbo siya, ay umakmang tatayo na. Kung kayo yung lumbo, all your life lumbo kayo, hindi kayo kahit kailan nakalakad at minsan walang nagbigay ng pag-asang makakalakad pa kayo. Kaya ang kailangan nyo lang, konting barya. Sabi ng kaharap niya, wala akong kapera-pera, pero ang ibibigay ko sa iyo kung meron ako. Tatanggapin nyo ba? O sasabihin nyo, wala ka palang pera, umalis ka dyan kasi kaya nga ako pulubi, pera ang kailangan ko eh. At pag may nagsabi sa ngalan ni Jesus na Nazareth, tumayo ka, paano ako tatayo? Ang tagal ko na nakaupo dito, nakalugmo, hindi naman ako nakakatayo. Maraming tao hindi tumatanggap ng bagong pagpapala kasi nakasara ang utak nila sa bagong pagpapala. Hindi sila tumatanggap ng bagong karunungan, bagong katuruan, kasi nakasara na ang utak nila sa konti at kaprasong karunungan na nakuha nila noong unang panahon.
At hindi nila sa handang buksan ang puso nila sa mga bagong karunungan, mga bagong kaliwanagan, kaya hindi na nila tatanggapin. Anong ginawa ng pulubing ito? Umakmang tatayo. Handa siyang tanggapin yung ibinibigay sa kanya kahit hindi yon ang ina-expect niya. Be humble enough to receive help from sincere helpers. Lahat tayo nangangailangan ng tulong, panapanahon lang. Hindi ka dapat mapagmalaki, mapagmataas kung kailangan mo ng tulong at may nag-aalok naman. Napakahalaga na tayo marunong magpakumbaba. Acknowledge your need. The mere fact that that man was there at the temple door begging was language enough. It was body language. It meant, I need help. At kung ikaw naman ay dadaan doon sa tapat ng pintuan na yon, nandun yung mga pulubi, hindi naman madali. Nakapalan mo ang mukha mo at umupo ka doon para mamalimos. Dapat naman yung mga meron na pwedeng ibigay na dahil yun lang pagtayo doon ng mga pulubi ay isa ng malaking kilos na hindi madaling gawin. Mga kapatid, liban na lang mga abusado ang lumalapit sa inyo. At bad record na talaga. Pag may umuutang sa inyo, lalo first time, huwag naman agad-agad kayong defensive. Huwag agad-agad gusto ninyong ipagtanggol ang inyong mga pitaka para huwag masalakay. Huwag agad-agad tatanggi. Huwag agad-agad hihiyain yung lumalapit. Kasi hindi nyo alam kung gaano katagal na dalangin, nagpalakas ang loob yung tao para lang makalapit sa inyo eh. Pagkatapos paglapit, bibigyan nyo agad. Sa takot nyo maabuso. Dapat first time, hindi naman kilala ko tangera o malasubas. Isaalang-alang niya yung damdamin ng taong nagpapakumbaba at humihingi ng tulong. Hindi yan madaling gawin. Liba na lang professional siya sa ganung bagay. So, nandun yung bulubi, dumaan sila Pedro, wala silang pera, pero willing silang maglimos ng iba. Pag mayroong kailangan ng kapwa at wala tayong ganon, pwede tayo mag-alok ng iba na pwede natin itulong. Kung humihiram sa iyo ng 1,000, wala ka ng 1,000, bigyan mo na lang kahit 200 o 100. May pamasahe man lang siya para makauwi. Whenever you can, don't send people away empty-handed. Pag lumapit sa iyo ang tao, nawa, meron ka maibigay kahit katiting na pagpapala. Huwag naman zero. Kasi sobra naman siyang lugi, ginasgasan niya yung mukha niya, namuhuna na siya pupunta sa iyo, kasi di wala man lang nakuha kahit isang candy. Importante nakamukha sa ating puso. So, hinawakan ang kamay ng tao ito at nag-acting tatayo. Hindi siya nagsabing, ha 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 ha, sige palakarin mo ako. All my life na, tumanda na ako, hindi pa ako nakakalakad. Ngayon mo pa ako papalakarin. Alam niyo yung mga tao na nagsasabi, it has never done before. Yan ang mga tao hindi aasenso. Hindi pwedeng gawin yan kasi hindi pa yan nagagawa ever. So kung sinabi niyo yun, hindi pa ako nakalakad, kahit kailan, ngayon palalakarin mo ako, hindi sana siya nakalakad. Huwag niyong limitahan ang inyong mga sarili ng inyong mga nakaraang karanasan, lalong pabiguan. Do not define your future and limit your future by the failures of your past and by your frustrations. Do not limit yourself with the failings of the past. Acts 1, 7-10. At once the man's feet and ankles became strong. But he jumped up and started walking. He went with Peter and John into the temple, walking and jumping and praising God. Everyone saw him walking around and praising God. They knew that he was the beggar who had been lying beside the beautiful gate, and they were completely surprised. They could not imagine what had happened to the man. Tumayo ang lalaki at nakatayo na. At oras sa oras na naramdaman niya na lumakas ang kanyang mga bukong-bukong, ang kanyang binti. Hindi lang siya tumayo, nagtatalon. At sumunod kay Pedro at huwag papasok sa templo para sumamba, natatalon-talon, kakanta-kanta na parang pipit. Sumaya at hindi niya itinatwa o itinaila ang kanyang kasayahan. The beggar was open to blessings even though he had other specifications. Maganda ang leksyon mga kapatid. Open yourself to blessings beyond your definition. Hayaan natin lumampas sa mga dating bakod at hangganan, ang ating utak, ang ating puso, ang ating kaalaman. Room for improvement is the biggest room in the world. And if you would confine yourself only to what you have previously decided what was good for yourself, you will not grow. Open yourself to blessings beyond your expectation and beyond your limitation. Do not be limited by your specifications. Mahirap yung ikaw mismo ang naglalagay ng hangganan sa mga pwedeng mangyari sa iyong buhay.
1 Corinthians 2:9, what God has planned for people who love Him is more than eyes have seen or ears have heard. It has never even entered our minds. So niya, alam niyo ba kung ano mga plano ng Diyos para sa inyo? Magagandang bagay na higit pa sa anumang nakita nyo na noon o narinig. Higit pa sa anumang nakaya niyong dalhin sa inyong guni-guni. In other words, you have no idea how much God is willing to give you. You have no idea how much God can give you if only you would not limit God and yourself. Never say never. Kung niyo sabihin, naku, hindi ko kaya yan. Naku, mahirap yan. Naku, ganito na lang talaga ako. Kung niyo sasabihin yan, kasi parang isinumpa niyo ang sarili niyo na manatili na lang dyan. Kailangan laging may kabukasan ng isip. The beggar followed Peter and John into the temple. Lesson, mga kapatid, follow godly people, godly instruments. Sila Pedro pala ang ginamit ng Diyos para siya makatayo at makalakad. Kanino pa siya dapat sumunod? Katulad yung mga kabataan, mga magulang nyo ang ginamit ng Diyos para kayong makatayo, makalakad. Kanino pa kayo dapat sumunod? Sa mga kabarkada? Sa mga katsa? Sa mga friends sa Facebook? Kailangan ko bang i-memorize yan kung kanino ka dapat sumunod? Doon sa nagiging pagpapala sa buhay mo. Doon sa ginagamit ng Diyos para ka makalakad mula sa pagkalumpo, tumigil sa pamamalimos, umasenso, umunlad. Follow teachers that open up your brains to great things. Follow trainers who train you to become the better person that you are and you can be. Piliin nyo ang sinusundan. Bakit ka susunod sa kapwa mo lang? Hindi pareho lang kayong nabulid. Adik ka na nga, paparkada ka pa sa kapwa mo adik, saan ka niya dadalhin? To more addiction. Sugapa ka na nga sa sugal, ang lagi mo susundan, yung kapwa mo sugapa, saan ka dadalhin on? Dapat ang sundan mo, yung papasok sa templo, yung papalapit sa Diyos, yung obviously maganda ang influence at epekto sa iyong buhay. Again, positioning. Saan ka nakaposisyon? Sino ang tinusundan-sundan mo? Sino ang sinusuportahan mo? Kailangan malinaw yan, kapatid. And be grateful to people who help you. Bilang pagtanaw ng utang na loob, sumunod sa dalawa. Hindi yung, wow, nakakalakad na ako, kaya biglang iba na ang gagawin, kung ano-ano ng mga bisyo, kung ano-ano ng mga kabalbalan. Pagkalakad na pagkalakad yung tao, sa pagsamba pumunta. So ano ginagawa natin? Napakaganda, may bagong-bagong ang kotse, dadalhin mo muna sa worship, dadalhin mo sa ministry. Kahit yung simpleng-simpleng bagay, may bago kang damit, bago kang sapatos, isuot mo na muna sa worship, kasi isuot mo kung saan-saan. Yung unahin mo yung mga bagay na gano'n, kahit symbolic lang yun, kahit minsan mo kang mababaw. Pero yung mga mababaw na bagay, ang unang hakbang tungo sa paglalim. Kailangan lang yung inuuna yung maganda, yung tama. The beggar thanked and praised God. One great lesson. Always thank and praise God. Especially when you have been obviously blessed. Yung mga iba, uy, marami ka na yatang pera. Hindi, wala nga. Sa pag-iwas sa mga utangan, itinatatawa na napapagpala siya. Lalo ito tangera ang nagsasabi, uy, pasenso pala daw. Kasi, well, thank God, pero kasi lang sa akin. Pero pasalamat ka sa Diyos, huwag ko sabihin, hindi, walang-wala nga ako. Alam niyo yung mga tao, sa hinamahaba na ng buhay ko na to, yung mga tao laging sinasabi, walang-wala nga ako, meron sila nung sinasabi nila yon, pero ang ending, talagang nagiging wala nga. Alam niyo ba, ang inuusal ng inyong bibig ay panalangin? Kahit hindi niya lagyan sa dulo ng in Jesus name, meron yon. Kaya pag sinabi mo, walang-wala nga ako in Jesus name, gusto niyo sabihin yon? Hirap na hirap ako sa buhay. Amen. Walang kakwenta-kwenta ang pamilya ko in the name of Jesus. Wala akong kapag-asa, siya nawa. Ang inuusal-usal ng bibig, nadidinig ng langit, at dahil ang langit ay mabait, ibibigay sa iyo ang hinihingi mo. Kaya pag-ingatan yung pinagsasasabi na inyong bibig. I can name names, but I won't. I know people who had a lot of money before, pero kung sa anumang dahilan, lagi silang paladaing, pala sabing wala ako. Ay ngayon, mga nakalupagi sa hirap. Nagdidildil ng asin at gumagapang na para kaha sa hirap. Kasi hindi nila recognize yung araw kabaitan sa kanila ng Diyos.
Ngayon, nararamdaman nila ang tunay na ibig sabihin ng walang-wala at mahirap. Always honor God and thank God. With your lips, with your words. Don't be too afraid na mahilan ka o mautangan ka. Tuloy maghihirap-hirapan ka. Napakahalaga marunong ka magpasalamat. So the beggar not only walked. Can you imagine, wala siyang training maglakad, pero nagtatatalon at naglululokso pa. Ibig sabihin talaga, ipinapakita niya hindi lang sa Diyos, kundi sa tao, kung ano ang ginawa sa kanya ng Diyos. Kaya manghaparhaang lahat. Pero kung siya'y dating beggar, pero pagtayo niya, lulugo-lugo rin siyang naglakad, nakayuko lang siya, hindi mapupuri ang Diyos. Dahil yung body language niya, hindi pumupuri sa Diyos. What is very important, brothers and sisters? Hindi akalain, nung kulubin na yon, na pag-uwi niya sa araw na yon, hindi na siya buhat-buhat ng mga taga-buhat. Hindi niya alam na nung araw na yon, grabeng laking pagpapala pa lang ibibigay sa kanya ng Diyos. At anong malay niyo na ito ang araw niyo? Hindi imposible. So anong lesson mga kapatid? Greet and face each day with hope, with faith, with openness to God's miracles. You don't know what the day may bring forth. Hindi nakuumaga na naman. Pag-gising mo, reklamo, umaga na naman. Trabaho na naman. Pag tinanggal naman sa trabaho, iiyak-iyak, pila na naman para mag-apply. Tapos hindi magpasalamat, wow, may trabaho ko ngayong araw na to. Kakanta-kanta ng rainy days and Mondays always get me down. Anong kapapala ang aasahan ko sa Panginoon? Greet each day with enthusiasm. Because every day is a new blessing from God. Every day is an openness to God's blessing. Huwag kayong negative. Huwag laging malulungkutin, laging maninintas. Lamentations 3:22-23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Basta may bagong umaga, may bagong pag-asa. Huwag yung huhusgahan yung araw na bago pa lang na dumarating ayon sa nakaraan ng kahapon. Hindi ko mahirap yung kahapon, automatic magiging mahirap yung today. Hindi ko manahirapan ka ng nakaraang taon, ngayon sabi na, ay, bagong taon na naman ang pagdurusa. Because you curse your own life. You curse your own time. You curse your own day. Kung may bagong pagpapala ang Diyos sa bawat araw, dapat meron din tayong pagbabago ng pananalig. We should refresh our faith every morning, our trust in the Lord. Si Pedro, sino ba si Pedro? Tumanggap lang naman siya ng pagpapala mula sa Diyos. Tapos ngayon, siya na ang instrumento para magpalakad ng pilay. Lumbo pa nga. Tayo man, there is a Peter in every one of us. Lahat tayo, dinampot lang ng Diyos mula kung saan. May mga dinampot sa dilim, may dinampot sa putik, may dinampot kung sa mga kabiguan, sa mga sakit, sari-sari. Pero hindi ibig sabihin nun, tagatanggap na lang tayo ng pagpapala forever. Kasi pag nakatanggap ka na ng pagpapala sa Diyos, panahon naman para ikaw ang maging daan ng pagpapala tungo sa iba. How do you repay God? God cannot be repaid. God doesn't need anything. How do you serve God? By serving the needy. By doing good to others. By becoming instruments of God to bring His ministry to people. That is how you repay God. At hindi tayo dapat manatili na tagatanggap lamang. Oras na tumanggap ka na, meron ka ng pribileyo at pananagutan na maging daan ng pagpapala sa iba. Huwag mong sasabihin, ganito lang ako, wala akong magagawa, ito lang ako, kasi minamaliit mo ang Diyos na lumikha sa iyo. Minamaliit mo ang pagpapagaling at pagpapala ng Diyos sa iyo, ito yung minamaliit mo ang iyong sarili. Huwag ka magyaba, pero huwag marimalitin na yung sarili, kasi hindi naman ikaw lumikha sa iyo yung Diyos. Pag sinasabi mo wala kang kwenta, wala kang magagawa, pinipintasan mo ang Diyos. Kaya dapat hanapin mo kung ano yung strength. Kaya sabi ni Pedro, pera, wala kami yan. Pero hindi naman kami walang-wala. Meron kami. At kung ano lang ang meron kami, yan ay bibigyan namin sa iyo. Hindi limos. How about walking? Can you imagine if you could be like Peter, enabling people to walk? Hindi niyo pa sabihin, Pastor, yung mga lumpog dyan, pwede kong balakarin. Pwede, physically. Pero hindi laging ganyan ang pagpapalakad sa lumpog. Maraming uri ng kalumpukan. Merong mga tao na nakalumpok, self-pity. Walang bilib sa sarili, walang bilib sa Diyos. Itinadhana na ang sarili nila na maging yagit na lang. Pero dumating ka sa buhay nila, binigyan mo sila ng pag-asa.
Pinakilala mo sa kanila ang Panginoon, tinignan nila kung ano ang blessing ng Diyos sa kanila, nagkaroon sila, nakaregain sila ng self-image, nagkaroon sila ng pagkamangha sa Diyos, pagkilala sa kanilang mga lakas, at bumalik ko sila at ginamit nila ang mga lakas na bigay sa kanila ng Diyos para sila mag-achieve, maging fruitful, maging successful. Nagpalakad ka rin ang lumpunon. May mga kabataan na walang kapera-pera pero talented, hindi makapag-aral, at kung hindi sila makakapag-aral, para mo nang ini-assign sa kanila ang 4th class life buong buhay nila kahit meron silang potential. Tinulungan mo mag-enroll ng isang semestre. Iba naman ang tumulong sa ibang semestre, nagkadugtong-dugtong, nakatapos sila, umasenso sila sa buhay. Nagpalakad ka rin ang pilay nun. May mga taong nagugutom, binigyan mo ng pagkain ngayon, nakatawid sila bukas, iba naman ang magbibigay, hanggang lumakas na sila at nagkaroon ng sariling kakayanan, nagpalakad ka rin ang pilay. Kung mayroong mga tao na may inferiority complex, suicidal, depressed, binigyan mo ng lakas ng loob, ng pag-asa, tinulungan mo, nagpalakad ka rin ang pilay. Hanggang ngayon, kumikilos ang Diyos. Ang tanong lang, magiging Pedro ba tayo na willing to give people what God gave us? Sabi ng iba, bakit po wala na yatang himala ngayon? Nung nalang New Testament meron. Araw-araw, dahil bago ang pagpapala ng Diyos, pwedeng may bagong himala na iidala ng anyo, hubis, kulay ng mga himala, pero meron pa rin. And you can be an instrument of that miracle if you're willing to be an instrument of God. Dapat lang, hindi ka maramot. Hindi yung sobra ka nagmamadali pagpasok sa templo, sabi mo sa kulubi, I'm in a hurry, malilate na ako sa service. Sa pagmamadali mo sa pagsamba, magbibingi-bingihan ka sa mga nangangailangan, ba't ka pa sumasamba? Para ano pa ang iyong relihiyon kung bingi ka naman sa pangangailangan ng kapwa? Kung hindi ka naman mabait, hindi ka naman mabuti, kasi simba ka ng simba, anong nangyari doon? Wala. Because doing good to others is great religion. Greater than many religious activities and rituals. So pray that we become like Peter and John. Let us be like Peter and John. Let us give to people what or who we have. And we have Jesus. Let us receive, yes. But let us also give away Jesus' love that heals, empowers, gives rest and peace. What do you have? Marami naman sa atin, pinagpala talaga. I hope lahat, nasa atin ang Panginoon. At hindi lang yun, marami sa atin may pera pa. May talent pa. Marami pa tayong pwedeng ibigay. Dagdag doon sa ibibigay natin sa Jesus. Mabuti pa nga tayo ngayon kaysa kay Pedro at Juan eh. Hindi mo naman pwede sabihin walang-wala ka. Talagang walang-wala sila nun eh. Wala na ibayad sa tax. Kaya sabi pa ni Jesus, kung bumuli ka ng isda, may inuluwang pera yung naibayad ko sa buwes. Kaya talagang wala silang pera noon. Dahil wala silang ginawang ibang livelihood. Pero tayo naman meron. So pwede pa tayo makatulong sa ibang paraan. But the most important thing is to have Jesus in your heart and then to give Jesus away. Ang isang malaking himala, si Jesus habang pinapamigay mo, hindi na uubos, lalong dumarami. So huwag tayo maging kuripot sa pagpamamigay ng ating pananalig. Sino ang mga lumpo sa inyong bahay ngayon? Ano ang kalumpuhan nila? Sino ang mga lumpo sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kasama sa trabaho o sa church? Ano ang kalumpuhan nila at anong kapangyarihan ibinigay sa inyo ni Jesus para kayo ang gamitin pagpapala para sila makalakad? Panginoon, turo mo sa amin ang aming pribilehiyo at pananagutan na maging katulad ni Pedro. Maging matulungin. Huwag ituring ang kapwa na abala sa aming relihiyon, abala sa aming ministry, abala sa aming activity. Kasi kaya mo nga kami pinalakas para kami magpaabala sa mga mahihina. Tuwang ako, Panginoon, ang mga nangangailangan kailanman na hindi sagabal sa buhay, kundi maaaring ito pa nga ang misyon na ibinibigay niyo sa amin. At bago namin palayuin ang aming pananaw, gawin mo kaming sensitive na makita ang mga iba't ibang kapansanan ng mga malapit sa amin sa buhay. Ito man ay physical or emotional or spiritual. At kami, Lord, maging willing na kasangkapan mo para sila mapagpala. Pero kung na nandyan, dalangin namin, Panginoon, sino man ang mga anak mong narito ngayon na may iba't ibang kaparaanan ng pagiging lumpo, mga kahinaan, kakulangan, kaya hindi maka-achieve sa buhay, hindi makagawa ng mga nais gawin, hindi mapuntahan ng mga gusto puntahan dahil may mga iba't ibang uri ng kapansanan at kalumpuhan. Hipuin niyo kami, Panginoon, paghimalaan niyo ang bawat isa tulad ng kulubi na yon. Nananalig kami, hindi lang ito kwento niya, kwento din namin ito
At kayo na nagpalakad sa kanya, makakapagpalakad din sa amin, makakapagpalakas sa amin. At kayo na gumamit kay Pedro ay makakagamit din sa amin para kami man, bagamat di karapat-dapat, ay maging daluyan ng mapagpala niyong kamay na nakapaghihimala sa buhay ng mga tao. Use us as your instruments, and also, Lord, we open our hearts to your miracles, to your touch, so we too can be healed, and we too can walk and jump and praise you and worship you. Pagbulag-bulayan natin mga kapatid ang kahulugan ng kwentong ito sa ating buhay. Paano tayo pwedeng maging yung pulubi? Paano tayo pwedeng maging si Pedro? Lord, teach your people so your words will come to life and live in our hearts. Be with the Lord in silent reflection.